Mga kababayan, ngayong araw isang napakahalagang development ang pag-uusapan natin. Imagine nyo ito, isang barko ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar, nasa gitna ng West Philippine Sea, malapit sa Bajo de Masinloc. Habang tuloy-tuloy ang takbo nito sa alon, biglang may lumapit na Canadian support ship, ang HMCS Asterix. Pero hindi ito simpleng rendezvous lang. Habang parehong gumagalaw ang dalawang barko, nagsimula ang isang high-risk, high-skill operation, refueling at sea. Ginamit ang line-throwing gun para maipasa ang unang lubid, ang tinatawag na messenger line. Mula rito, hinayla ang mas mabigat na hose na magdadala ng diesel. Walang tigil, walang pahinga, at higit sa lahat, walang paghinto. Tuloy ang takbo, tuloy ang supply. Ito mismo ang nangyari noong April 28, 2026, bilang bahagi ng Multinational Maritime Events ng Balikatan 2026. At dito natin makikita, hindi na lang basta training ito. Isa na itong malinaw na signal, handa na ang Philippine Navy sa susunod na malaking hakbang. Ang magkaroon ng sarili nating replenishment oiler, isang tanker ship na kayang magbigay ng fuel habang nasa dagat ang fleet. Ito ang tunay na game changer. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, welcome! Dito natin binubusisi ang mga mahahalagang issue tungkol sa ating hukbong dagat, walang paligoy-ligoy, direkta sa punto. Ngayon, himayin natin kung bakit kritikal ang development na ito, ano ang meron tayo ngayon, at ano ang susunod na dapat gawin. Una sa lahat, ano ba ang replenishment oiler? Isa itong specialized auxiliary ship na hindi lang basta nagdadala ng fuel. Kayang mag-supply ng diesel, aviation fuel, pagkain, tubig, at kahit ammunition, habang nasa gitna ng dagat ang buong fleet. Mayroon itong tinatawag na RAS o Replenishment at Sea Capability, kung saan pwedeng mag-refuel ng 2 o higit pang barko habang sabay-sabay silang tumatakbo sa bilis na 12 hanggang 16 knots. At hindi lang yun, may helicopter deck pa para sa vertical replenishment at rescue missions. Ngayon, bakit ba natin ito kailangan? Tingnan natin ang kasalukuyang fleet ng Philippine Navy. Mayroon na tayong Miguel Malvar class guided missile frigates, modern, lethal, at long range. Nariyan din ang Jose Rizal class, at paparating pa ang Raja Sulaiman class o PVAS mula sa HD Hyundai. Malalaki ang coverage ng mga barkong ito, pero may isang malaking limitasyon, fuel. Kapag wala kang replenishment oiler, limitado ang oras mo sa dagat. Kailangan mong bumalik sa port para mag-refuel. Sa lawak ng West Philippine Sea, lalo na sa panahon ng tensyon, ang bawat oras na wala ka sa area ay isang kahinaan. Pero sa exercise kasama ang HMCS Asterix, may malinaw tayong nakita, kayanan ng ating mga tripulante. Smooth ang execution ng refueling. Tama ang coordination, mabilis ang proseso. Ibig sabihin, handa na ang tao. Ang kulang na lang ay ang sariling barko na magsusupply. Sa ngayon, may maliit tayong tanker tulad ng BRP Lake Buhi, pero hindi ito sapat para sa malawakang operasyon. Wala pa tayong tunay na blue water replenishment oiler na may malaking kapasidad, yung tipong kayang magdala ng 8,000 hanggang 15,000 cubic meters ng fuel, kasama pa ang aviation fuel para sa helicopters. Kailangan din ng dual rest stations at helicopter deck para sa full capability. Kaya malinaw, oras na para isama ito sa AFP Modernization Program, lalo na sa Horizon 2 o Horizon 3. Hindi natin kailangan ng sobrang laki agad. Isang medium-sized replenishment oiler na nasa 15,000 hanggang 25,000 tons ay sapat na. Dapat may bilis na 16 hanggang 20 knots, long endurance, at may basic self-defense systems tulad ng CIWS at 76mm gun. Ngayon, pag-usapan natin ang mga opsyon. Unang opsyon, brand new build mula sa HD Hyundai Heavy Industries. Ito ang pinaka-logical na choice. Bakit? Dahil sila na rin ang gumawa ng karamihan sa ating modern ships, Jose Rizal class, Miguel Malvar class, at ang paparating na OPVAS. May established partnership na tayo sa kanila. Hindi lang yun, may experience sila sa paggawa ng auxiliary ships tulad ng Cheonji at Soyang class ng South Korea, at pati na rin ang HMNZS Aotearoa ng New Zealand. Kung kukuha tayo sa kanila, magkakaroon tayo ng fleet commonality, parehong systems, mas madaling training, mas simple ang maintenance.
Pwede rin nilang e-customize ang design para sa Philippine Navy, dual RAS, helideck, at multi-role capability para sa disaster response. Posible rin ang technology transfer at local shipyard involvement sa Subic, na malaking tulong sa ating industriya. Ang timeline, around 3 to 5 years mula contract signing. Medyo matagal, pero predictable at reliable. At pagdating sa cost, kilala ang Korean shipbuilders sa magandang balance ng presyo at kalidad. Pangalawang opsyon, second-hand o refurbished ships mula sa US o ibang allies. Mas mabilis ito, posibleng 1 to 3 years lang kung may available na hull. Mas mura upfront, at agad makakapagbigay ng operational experience. Pero may kapalit ito, mas mataas ang maintenance cost, mas luma ang systems, at mas mataas ang risk ng breakdowns, lalo na sa tropical conditions natin. Naranasan na natin ito sa ibang assets. Kaya ang mas praktikal na approach, gamitin ang second-hand bilang interim solution. Isang pansamantalang barko habang hinihintay ang brand new build. Huwag masyadong luma para maiwasan ang excessive repairs. Ideal scenario, kumuha ng isang bagong replenishment oiler mula sa HD Hyundai bilang long-term asset, at isang refurbished ship bilang bridge capability. Sa ganitong paraan, hindi tayo mawawala ng operational support habang nag-aantay. Pero hindi lang barko ang kailangan. Kailangan din ng tuloy-tuloy na training, RAS drills kasama ang US, Canada, Japan, at Australia. Kailangan ng simulators, logistics systems, at shore-based support. At dapat multi-role ang barko, handa sa refueling, pero kaya rin sa humanitarian missions. Sa huli, ang replenishment oiler ay hindi lang tungkol sa fuel. Ito ay tungkol sa endurance, presence, at credibility. Kapag meron tayo nito, mas matagal tayong makakapagbantay sa West Philippine Sea. Mas matibay ang deterrence. Mas seryoso ang ating maritime defense. Sa Balikatan 2026, malinaw na lumalakas ang interoperability natin. Pero ang tunay na sukatan ng lakas ay ang kakayahang tumayo sa sariling paa, lalo na sa logistics. Handa na ang ating mga tauhan. Napatunayan na nila ito sa aktwal na operasyon. Ang tanong na lang ngayon, handa na rin ba ang gobyerno na pondohan at itulak ang proyektong ito? Mga kababayan, ang Philippine Navy ay nasa gitna ng isang malaking transformation. Mula sa simpleng coastal defense, papunta sa mas malawak at mas matatag na archipelagic defense. At ang replenishment oiler ay isa sa mga susi para magawa ito. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Dapat ba itong gawing priority sa susunod na budget? O may ibang mas urgent na proyekto? E-comment nyo sa baba. Huwag kalimutang i-like, e-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong updates tungkol sa ating AFP modernization. Maraming salamat sa panunood. Ingat kayo lagi, at para sa bayan, hanggang sa susunod na video.